Cost something like, I don't know, $20,000, $30,000. Probably less than a car. That's my prediction long term. Take us a minute to get to the long term. But Nakakamanghang kakayahan ng second generation humanoid robots ng kumpanyang Tesla. Muling ipinakita ni Elon Musk nito lamang October 10, taong kasalukuyan sa Los Angeles, California. Pero papaano nga ba ito gumagana at gaano nga ba ka-advance ang humanoid robot na ito? What's the hardest thing about being a robot? Trying to learn how to be as human as you guys are. Trying to learn how to be as human as you guys are. Ito na nga ba ang simula ng katapusan ng ating mundo? August 2021, unang ipinakita ng kumpanyang Tesla ang kanilang plano sa pagbuo ng isang fully functional na humanoid robot para sa kanilang AI Day event. At dahil nga plano pa lamang naman ito noong panahong ito, ay nagtalaga lamang muna sila noon ng isang tao na nakasuot ng robot suit upang ipakita ang disenyo ng gagawin nilang humanoid robots. At sa pamamagitan ng taong may suot nito ay ipinakikita nila ang mga posibleng maging kakayahan ng gagawin nilang robot gamit ang teknolohiya tulad ng actuators, neural networks at sensors. Kabilang na ang paggamit ng Dojo supercomputer upang sanayin ang AI algorithms na magpapaandar sa humanoid robots. Ang Dojo supercomputer ay isang makapangyarihang computing system na binuo rin ng Tesla, kung saan ang pangunahing layunin nito ay para sa self-driving technology na patuloy pinaghuhusay ng kumpanyang ito. Kaya't gamit ang mga ito ay posible talagang makalikha sila ng isang robot na kagaya ng isang tao. Sa mas madaling paliwanag, ang Dojo supercomputer ang nagsisilbing tools na nagpapabilis sa pagpoproseso ng data at nagsasanay sa AI, kung saan ang AI naman ay ang nagsisilbing utak na nagbibigay ng kakayahan sa mga makina na matuto at gumawa ng mga desisyon na parang tao. Habang ang algorithms naman ay ang set ng mga hakbang o instruksyon na sinusunod ng AI upang malutas ang mga problema at makagawa ng desisyon. Kaya naman noong August ng 2022, sa muling pagdiriwang ng Tesla AI Day, ay ipinakita na nila ang functional prototype ng humanoid robot na mayroong 28 articulated joints na nagbibigay daan sa paggalaw ng iba't ibang bahagi ng katawan ng robot, kung saan ang prototype robot na ito ay kayang maglakad, makipag-ugnayan sa kapaligiran, umakyat ng hagdan at umiwas sa mga nakaharang. Gumagamit ito ng mga kamera para matukoy at manipulahin ang mga bagay sa paligid, na nagpapakita ng paglago ng potensyal na kakayahan ng robot para sa hinaharap. At noong March 2023 ay ipinakilala ng Tesla ang Optimus Generation 1 bilang mas pinahusay na version. Hanggang noong Setyembre ng 2023 ay ipinamalas naman ito ang malaking pag-unlad sa pamamagitan ng mga advanced na software at sensors. At noong December ng 2023 ay naglabas naman ang Tesla ng video ng pinahusay na Optimus Generation 2 na may mas magandang disenyo, mas mabilis na galaw at mas mahusay na kakayahan sa paghawak ng mga bagay. At sa kasalukuyan ay mas pinaghuhusay pa ng kumpanyang Tesla sa pangunguna ni Elon Musk ang kakayahan ng humanoid robot na ito, kung saan ang layunin ni Elon Musk ay magamit ito ng mga tao na makatutulong umano sa pang-araw-araw na pamumuhay, gaya ng pagtatrabaho sa mga factory, paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng mga bata o mga alagang hayop. At ang nais ni Elon Musk ay magamit na ito ng mga tao sa taong 2026 na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,000 bawat isa. Gayunpaman, sa kabila ng nakamamanghang kakayahan ng mga ito, ay maaari din itong maging simula ng katapusan ng mga tao sa ating mundo. Iyan ay dahil habang mas tumatalino o mas lumalawak ang kakayahan ng mga humanoid robots na parang isang ganap na tao, ay maaaring magkaroon ng posibilidad na ang humanoid robots ay makabuo ng mas advanced na kakayahan sa pag-iisip
na maaaring maging daan sa kanila sa pagkakaroon ng antas ng kamalayan o sariling pagnanais, dahil kung magkakaroon sila ng kakayahang gumawa ng sariling desisyon ay maaaring kalaunan ay hindi na sila sumunod sa mga utos ng tao, at dahil nga sa kanilang advanced na intelligence at kakayahan sa pag-compute ay hindi mawawala ang posibilidad na magawa nilang mahak ang anumang sistema na naisin nila, at sa pamamagitan nito ay maaari nilang makontrol ang anumang pinaka-advanced na teknolohiya gaya ng mga unmanned, aerial, land at sea drones ng sinumang bansa sa buong mundo na maaari nilang magamit kung nais na nilang supilin ang mga tao. Kaya't kung tila ay sa palabas mo lang nakikita ang mga ganitong eksena, ay hindi imposibleng sa mga susunod na panahon ay mangyari na ito sa ating planeta. Kaya't bagamat kamangha-mangha ang proyektong ito, ay may dulot din itong napakalaking panganib para sa mga tao. Kaya't kinakailangan lamang na bago pa nila ito maperpekto, na mag-isip ng 100% gaya ng isang tao, ay kinakailangang may nakahanda na silang panlaban sa mga ito. Gayunpaman gaano man natin lubusang isipin na may magagawang solusyon ng mga henyo para sa panganib na dulot nito, ay hindi natin maiaalis ang katotohanan na sa maiksing panahon ay maaaring mas maging matalino pa sila sa sinumang pinakamatalinong tao, dahil ang tao ay kinakailangan ng napakahabang panahon at karanasan bago sila nagiging henyo. Samantala ang mga robot na ito, sa pagtatapos pa lang ng paglikha sa kanila, ay mas matalino na sila kaysa sa iba, at gamit ang makabagong teknolohiya, ang bawat nilang kaalaman ay hindi na basta-basta nabubura, at sa halip ay patuloy lamang dumaragdag ang mga kaalaman nila. Kaya't imbis na humanoid robots ang gawin nila, ay sana gumawa na lang sila ng mga robot suit na direktang pinapagana ng tao, gaya ng paglikha ng mga mas advanced na exoskeleton, isang uri ng wearable na robotic suit na nagbibigay suporta sa mga galaw ng gumagamit, tumutulong sa mga pisikal na gawain tulad ng pag-akyat, pagbubuhat at paglalakad sa mga taong may kapansanan. Sa paraang ito ay mas magiging madali ang pamumuhay ng mga tao nang hindi ipinauubaya ng 100% sa robot ang kinabukasan ng ating mundo, at sa paraang ito ang mga isinilang na hindi kumpleto o mga taong naaksidente ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon na makapamuhay ng maayos sa ating mundo. Isipin mo na lang kung ang mga exoskeleton ang pagtutuunan ng pansin ng mga henyo sa ating mundo, ang mga ipinanganak na lumpo ay makararanas ding makapaglibot sa ang lugar man nila gusto. Hindi yung habang buhay ay puro paghihirap lamang ang dinaranas ng mga ito.